Bumaba ng bahagya ang poverty rate sa bansa ngayong taon kumpara noong isang taon. Ayon po yan kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon. Dahil lumano ito sa pagbubukas ng ekonomiya sa paglikha ng mga trabaho at mga programa ng gobyerno sa pagtaas ng food supply. Ang detalye sa report ni Denise Osorio. Kaya nga tubig ko, galing ka sa akin, sinungintak. Kasi mahirap ng taas ngayon, ang hirap ng buhay, di rin kakayanan bilhin. Paano tayo ngayon makakabenta? Diba? Kaya kailangan, tama lang, para mabili yung tinda mo. Hindi man gaano kataas ang presyo ng bentang tubig ni Nanay Nida, sapat na raw ito para sa kanya. Sa kanyang pananaw, lahat naman ngayon ay naghihirap at mas importante ang may silid na matutuluyan at may sapat na kanin at ulam sa hapag. Resulta ng konting tiyaga at tulong mula sa gobyerno. Ay ito, kahit paano maghapon nakakabili rin kaming bigas. Minsan naman, tumal, kaya konting tiyaga lang. Eh ngayon, siyempre, yung gobyerno natin, baka inaasikaso yung mga mahirap. Ibigyan ng mga pagkain, sapat na kailangan. Kaya ngayon, nangangaunti sila. Ito raw ang resulta ng unti-unting umuusbong na ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, nasa 23.4% ngayong taon ang poverty rate ng bansa mula sa 24.7% ng nakaraang taon. Giit ni Gadon, malaking impluwensya ang pagbukas ng ekonomiya sa paglikha ng mga trabaho para sa mga mamamayan. Nakatulong rin ang mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtaas ng food supply. Subalit may ilan na hindi gaanong sang-ayon sa pananaw ni Gadon, tulad ni Kuya Joffel na isang tsuper ng jeep. Para kay Kuya Joffel, hindi halata ang sinasabing pag-unti ng bilang ng mga mahihirap dahil nakikita niya ang posibleng pagdami ng mga mawawala ng trabaho dahil sa jeepney phase-out. Ang masasabi ko lang doon, hindi naman nakatamap. Kasi yung mga driver dito, yung mga nakakonsolidate, yung mga lang kawawa, yung mga mawalan talaga, yung mga hindi nakakonsolidate. Yun ang mga kawawa. Hindi naman tatanggapin ng kumpanya kung may edad na eh. Yun ang inaano nila eh. Nanindigan naman si Gadon na kumpiyansa siya sa layunin ng Administrasyong Marcos na magiging solo digit ang porsyento ng kahirapan sa 2028. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.